Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong namumuo na namang pag-ibig nitong si Kuya Bong. At dito nga po mga ka-business, mga kapapi, sa nakaraang vlog nito si ka-business ay may pinuntahan silang isang noodle house na madalas daw na kinakainan nito si Kuya Bong. At nabanggit dito nila ka-business na hindi lang pala pagkain ang pinupuntahan dito ni Kuya Bong, kundi pati pala yung nagluluto ng pagkain dito o yung mismong tendera ng noodle house na ito. At eto mga ka-business, mga kapapi, bago nila pinuntahan itong noodle house na ito, ay nabanggit dito ni ka-business na nakapunta na rin sila dito na dahil din dito kay Kuya Bong, na minsan nga daw po silang napadaan dito sa lugar na ito, ay ito yung itinuro ni Kuya Bong na masarap kainan. Ngayon, dahil na intriga itong si ka-business, ay bumaba sila dito at pinuntahan nila itong noodle house na ito. At dito nga po nila nalaman na hindi lang pala yung pagkain dito ang pinupuntahan nitong si Kuya Bong, ang binabalik-balikan dito ni Kuya Bong. At nung pagkakataong yun, ay nakilala na rin nila kung sino itong taong pinupuntahan lagi dito ni Kuya Bong, o yung tila ba special ngayon sa puso ni Kuya Bong. Kaya lang, nung unang punta nila dito, mga ka-business, mga kapapi, ay wala nga daw pong vlog. Kumbaga hindi iblinag yun ni ka-business. Kaya itong vlog na ito, parang pangalawang beses na nilang pumunta dito. At yun, ngayon nga lang nila iblinag. Para makilala din ng mga ka-business viewers at supporters at maging yung mga nagmamahal dito kay Kuya Bong, kung sino ba itong babae na bagong nagpapatibok sa puso nitong si Kuya Bong. At dito mga ka-business, mga papi, mapapansin natin dito na habang sila nandito sa noodle house na ito, ay makikita natin ito si Kuya Bong ay tila ba hindi mapakali. Makikita natin yung kakaibang saya nitong si Kuya Bong. Yung mga ngiti niya, yung mga galawan niya ay hindi pangkaraniwan. Kakaibang-kakaiba talaga mga ka-business, mga kapapi. Na para bang medyo naging pino siya sa mga galawan niya dito. At mararamdaman mo na nandun talaga yung merong parang nagkakalong hiya, tuwa, at hindi mo maipaliwanag. Basta ramdam natin at kita natin sa kilos at mukha nitong si Kuya Bong yung saya.
yung tipo ng saya na may kasamang hiya. Dahil nga in love siya. Ganon. O dahil nandito yung crush niya. Kasi kung mapapansin nyo mga kabisnes mga kapapi, ang mga kilos nito si Kuya Bong, doon sa mga ibang vlog niya o ibang vlog na kasama siya, iba yung kulit niya. Na yung tipo bang ang kulit niya ay bahala na kayo kung magalit kayo sa akin, kung maasar kayo sa akin, o kung katuwaan nyo ba ako, basta ganun yung kulit niya sa ibang mga vlog. Pero dito sa vlog na ito, nakaharap nga itong crush niya, ay medyo naging pino ang galawan dito ni Kuya Bong. Nagbibiro man siya, ay hindi ganun hindi katulad doon sa ibang vlog. Napansin nyo din ba yan mga ka-business mga kapapi? Kaya masasabi mo talaga dito, na itong si Kuya Bong, ay totoong umiibig sa ngayon. At nung tanongin itong sila ka-business, kung ano ba yung binabalik-balikan dito ni Kuya Bong, o bakit ba siya bumabalik-balik dito sa kainang ito? Ang sagot nito si Kuya Bong, dito kay Laka Business, ay masarap daw kasing magluto itong tendera dito. Itong tendera nga pala pong ito mga ka-business mga papi, itong nakakarasan ni Kuya Bong na ito, ay nagpakilalang siya daw ay si Jean. At nung tanongin ni Mrs. Ka-Business, kung madalas ba dito si Kuya Bong, ay ang sabi nito si Jean, ay madalas nga daw pong pumupunta dito si Bong at kumakain. At dito ay sinabi din nito si Jean na pag umu-order daw itong si Kuya Bong ay dalawa ang ino-order nito. At ibinibigay dito kay Jean yung isa. At sabi pa nga daw nito si Jean, wag na, isa na lang yung orderin mo. Pero ang sabi daw ni Kuya Bong, nakakahiya kasi sa'yo. Kumbaga, itong ginagawa ni Kuya Bong na ito, na paglilibre dito kay Jean, ay ito na yung paraan ng kanyang panliligaw o pagpaparamdam ng kung ano yung nararamdaman niya dito kay Jean. Ganito siya magparamdam o ganito siya manligaw. Kasi itong si Kuya Bong wala naman talaga itong kasanayan manligaw eh. Kaya siguro sa ganung paraan, doon niya ipinaparamdam dito kay Jean kung ano yung laman ng kanyang puso. Kasi kung sa salita, kulang dyan si Kuya Bong. Hindi yan marunong makipag-usap ng yung mahabaan. Kaya nga kung mapapansin nyo, pag siya'y kinakausap, direct to the point ang sinasabi niya. Wala siyang paligoy-ligoy. At minsan may mga salita siya na gustong sabihin na hindi niya masabi. Kaya sa ganung paraan, doon sa pagbibigay niya dito kay Jean o paglilibre niya ng pagkain, na ino-order din niya dito kay Jean, yun yung paraan kung paano niya ipaparamdam yung kanyang nasa sa loob. Kung ano yung kanyang nararamdaman para dito kay Jean. At buti na nga lang, ay ito si Kuya Bong ay tapat dito kay Laka Business. At ipinagtapat nga niya na itong si Jean na ito ang crush niya, ang napupusuan niyang babae. Kaya sa ngayon, sigurado matuturuan itong si Laka Business at na mga kapatid niyang kagwang itong si Kuya Bong kung paano manligaw. Kung hindi man makapagsalita si Kuya Bong ng mga ika nga natin mabubulaklak na salita o nakakakilig na salita para dito kay Jean, ay itong si Laka Business na ang tutulong. Dahil alam nitong si Laka Business kung ano yung kapasidad lang nitong si Kuya Bong. Lalo na nga pagdating sa pagsasalita. Kaya sa puntong ito mga ka-business mga kapapi, para sa akin, para mapasagot talaga ni Kuya Bong itong si Jean o mapaibig talaga niya itong si Jean, ay kinakailangan niya ng tulong nitong si Laka Business. Kailangan niya ng gabay nitong si Laka Business kung paano nga ba yung tamang panliligaw. At kung ano yung mga bagay na hindi dapat niyang binabanggit sa isang babaeng kanya nililigawan. Kung paano maging pino ang kilos para mas magustuhan siya ng taong nililigawan niya o ng babaeng nililigawan niya. Kasi nga yung mga bagay na yon, hindi pa yan alam ni Kuya Bong gawin. Kaya kinakailangan talaga ng sapat na gabay nitong si Laka Business. Ang kagandahan niya lang dito kay Laka Business,
ay nakita naman natin yung talagang masasabi nating full support nila dito kay Kuya Bong. Hindi lang ito si Mr. and Mrs. Ka-Business, kundi yung buong ka-business team ay makikita natin yung full support nila dito sa bagong pag-ibig nitong si Kuya Bong. Kita nyo, pati nga si Papa Dins kasama sa pagsugod dyan sa noodle house na yan para nga makilala itong napupusuan o itong nakakrush ang babae nitong si Kuya Bong. At ang kagandahan dito mga ka-business mga kapapi ay itong babaeng ito ay masasabi natin na hindi na talaga inareto nito sila ka-business. Kundi ito talaga ay kusang nakita at nagustuhan nito si Kuya Bong. At ito nga ay bago pa makilala nila ka-business, itong babaeng ito ay gumagawa na ng diskarte dito si Kuya Bong. Sa paraan niya na lagi niyang inililibre sa pagkain itong si Jean. Napansin ko lang mga ka-business mga kapapi, no? Iba din talaga yung taste nito si Kuya Bong. Maging sa inumin at sa babae, pareho lang yung kanyang taste. Gin. Di ba mga ka-business mga kapapi? Napansin nyo ba? Di ba ang hilig ni Kuya Bong na inumin ay gin? Tapos itong kanyang bagong babae na natitipuhan ay ang pangalan ay Gin. Kaya mahilig talaga itong si Kuya Bong sa gin. Paano mga ka-business mga kapapi? Tuloy lang tayo. At dito naman mga ka-business mga kapapi, nakita din naman natin dito kay Jean. Mahusay naman itong makipag-entertain. At malamang ito nga yung nagustuhan dito ni Kuya Bong. Dahil nabanggit din naman ni Kuya Bong dito sa vlog na ito, na kaya nga niya nagustuhan itong si Jean ay kasi mabait sa kanya. Kumbaga siguro nadala itong si Kuya Bong ng magandang approach nitong si Jean sa kanya. Na syempre normal naman yon sa isang katulad ni Jean na nagtitinda. Dahil syempre magiliw yung mga ganyan sa customer para balik-balikan sila ng customer. At nakita din naman talaga natin kung paano mag-entertain itong si Jean na mga customer niya. Mabait talaga, mabait siyang mag-entertain. At yun nga, sabi ko nga ay malamang ay yun yung nagustuhan dito ni Kuya Bong. Kaya lang mga ka-business mga kapapi, syempre, dahil nagsisimula pa lang itong si Kuya Bong na manligaw, ay hindi pa natin alam kung ito nga ba ay maiibigan nito si Jean. Kasi syempre, hindi natin hawak yung sitwasyon. Maging sila ka-business, ay hindi din nila hawak yung sitwasyon. Bagamat alam natin na ito sila ka-business o ang buong ka-business team ay hindi yan magpapabaya. Hindi yung mga yan magpapabaya na hindi maturuan itong si Kuya Bong sa panliligaw. Siguradong gagawin nila ang lahat ng paraan para maturuan itong si Kuya Bong sa tamang panliligaw. Para nga po masungkit naman ni Kuya Bong ang matamis na oo nitong si Jean. At sana nga'y magtagumpay dito si Kuya Bong. Sana nga'y mapagtagumpayan niya ang matamis na oo nitong si Jean. Dahil alam naman natin mga ka-business mga kapapi, na ang isa sa nakikita nating makakapagpabago dito kay Kuya Bong o tuluyang makakapagpabago dito kay Kuya Bong ay pag nakahanap na siya ng babaeng makakasama niya sa buhay o yung masasabing asawa. At sana nga po mga ka-business mga kapapi, sana nga po ay makita din itong si Jean yung busilak na puso nitong si Kuya Bong. Sana nga po ay hindi tumingin itong si Jean kung sa ano yung nakikita lang niya kay Kuya Bong. Sana nga po ay mas arokin nitong si Jean o mas tingnan nitong si Jean kung ano yung kalooban nitong si Kuya Bong. Dahil alam naman po natin kung gaano kabuting tao itong si Kuya Bong. Bagamat siya nagkaroon ng mga pagkakamali noong mga nakaraan na humantong nga sa pagkakakulong niya doon sa barangay, ay alam naman nating sulsul yan ng barkada. Bagamat syempre masasabi natin na kung hindi ka magpapasulsul sa barkada, ay hindi ka masusulsul ng barkada. Pero alam naman po kasi natin kung ano yung katangian nitong si Kuya Bong, kung ano yung kapasidad nitong si Kuya Bong, na pagdating nga po sa pagsusulsul ng ibang tao, doon siya mahina.
Yun ang hindi niya kayang paglabanan. Kaya nauunawaan po natin sa ganung bagay itong si Kuya Bong kung bakit siya nakakatak ng maling barkada. Pero kung aarukin mo ang puso niya si Kuya Bong, doon mo makikita kung gaano kabusilak ang puso ng isang Kuya Bong. At sana nga po mga kabisnes mga papi, sana nga po yun ang makita nitong si Jean. Yung busilak na puso nitong si Kuya Bong. Sana'y hindi siya tumingin sa panlabas na anyo ni Kuya Bong o sa nakikita lang niya kay Kuya Bong pagkaharap niya ito. Kundi sana'y maramdaman niya kung ano yung mabuting kalooban ni Kuya Bong. At sana ay itong si Jean ay yung mga tipo ng tao na hindi tumitingin sa panlabas na katangian lang ng isang tao. Sana'y siya yung tipo ng tao na mas mahalaga ang kalooban o ang nilalaman ng kalooban kaysa sa nakikita sa labas na kaanyuan. Dahil kung ganun siyang klase ng tao, hindi malayo na magustuhan niya itong si Kuya Bong. Lalo na nga sa ngayon ay sinasabi niya na nanonood na siya ng mga vlog ni Ka-Business. Kung sisimulan niyang panoodin ang unang beses na makita nila Ka-Business itong si Kuya Bong hanggang sa ngayon, ay makikita niya doon. Doon pa lang sa mga vlog na yon, makikita niya doon kung ano ang mabuting kalooban ng isang Kuya Bong. At syempre, tayo naman ng mga supporters ng Ka-Business at mga nagmamahal kay Kuya Bong, syempre ang dalangin natin dito, ayun nga po, magustuhan nito si Jean, itong si Kuya Bong. At malay mo ito si Jean na talaga ang babaeng nakalaan para dito kay Kuya Bong, para makasama nito si Kuya Bong. Baka siya na yung babaeng makakapagpabago ng tuluyan dito kay Kuya Bong. Sana nga po mga Ka-Business mga papi. Paano po mga Ka-Business mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong asawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button. At makilike and share na rin po na aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po syempre dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa mga nire-reaction ng kong video. At maraming salamat din po ma'am do sa ipinabot nyo pong biyaya sa akin. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at yun, maraming salamat din po do sa ipinabot nyo pong blessing. Maraming salamat po sir. At shoutout din po dito sa mga magigiting na kagwang nito si Ka-Business. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Damulag Official. At syempre, andyan po ang bagong dating na ito si Kagwang Istong Official. Supportan din po natin yung Kagwang Istong Official pag siya ay nakagawa na ng kanyang YouTube channel. Support din po natin syempre ang buong kagwang nito si Ka-Business. At ganoon din po syempre itong aking mga kasamahang reactor. Ito sila Kalingap Turak, Katangay PLC, Taong Gala, Mamplers Channel, Inday Okray, MK Inday Okray TV, Almida Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at yun, muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin.
Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.